Bago tayo magsimula ay gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga idol, alam kong matagal kayong naghintay ng kasunod na part nito at ganoon rin ako dahil matagal din na wala ang nire-recap natin, pero good news dahil tatapusin na natin ito hanggang ending kaya sana patuloy kayong sumubaybay hanggang sa huling yugto. Matanong ko nga pala, gusto nyo bang ulitin ko ang animation ng mga nagdaang parts netong recap natin? Medyo outdated na kasi tsaka hindi kasing ganda ng quality gaya ng recap natin ngayon. Kung gusto nyo mga idol comment nyo lang dito dahil pwede tayong mag-upload ng 2 kada araw pag ganoon. Nga pala sa nakapanood na ng part 58 pwede kayo mag-skip sa timestamp na ibibigay ko sa screen. Yun lang mga idol, maraming salamat ulit, sana ma-enjoy nyo ang kwento ng mga Pendragon. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa at simulan na natin. Habang patuloy na hinihila ng halimaw na dolphin ang bangka na dinadala ni John Mayers na sakay si Admiral Moraine at si Eren papalayo sa mga barko, nasambit ni Eren na siya ay nasurpresa ni John. Ito ay dahil nagawa nitong magprepara ng isang bangka at pati ng isang halimaw na humihila dito. Dagdag naman ng Admiral na ang pagpapaamo ng isang tao sa isang halimaw ay hindi niya lubos na maisip. Sinagot naman sila ni John Mayers na ang halimaw ay kanyang nakuha nung ito ay maliit pa lamang at nasa bingit ng kamatayan. At simula noon ay magkasama na silang dalawa. Dagdag pa nito habang inaamo ang kanyang alagang halimaw, na marahil ay silang dalawa ay nagkakasundo dahil ang isang pirata at isang halimaw ay parehong kinamumuhian ng mga normal na tao. Dahil sa mga sinabi nito, si Eren ay napatingin na lamang sa baba at natahimik. Pagkalipas ng ilang sandali, nasambit ni John Mayers na ang mga kaganapan ay tuluyan ang hindi napunta sa kanilang direksyon. Ito ay dahil ang lahat ng mga barko ng imperyo ay tuluyan ng nalupig. Kung saan sila ay napatingin na lamang sa unti-unting pagkasunog ng mga ito. Agad namang hinawakan ni John Mayers si Eren sa kanyang damit at pag-alit na sinabi sa kanya na labis na naiba ang lahat ng kinalabasan kesa sa kanyang mga sinabi. Nang bigla na lang na nag-react ang Admiral kaya agad na napalingon si John Mayers sa kanya. Dahil dito agad naman niyang naintindihan ang mga pangyayari, kaya siya ay napaupo na lamang sa bangka at napasabi na sa simula pa lamang, ang kanilang plano ay imposible na. Ito ay dahil simula pa lamang noon sila ay magkalaban na ng Navy ng Imperyo. Dagdag pa nito na ang ideya ng kooperasyon at pagkakaisa gaya nito ay hindi makatotohanan. Sinagot naman siya ni Eren na siya ay tama. Agad din siyang lumuhod sa harap ni John Mayers na labis na ikinabigla ng Admiral at napasabi na responsibilidad ng commander na utusan ng mabuti ang kanyang mga tauhan. Dagdag pa nito habang patuloy na napapayuko, na ang kanilang kabiguan ngayong araw ay dahil sa kanya. Kaya agad na napasigaw ang Admiral kay Eren nagsasabing ito ay hindi niya kasalanan. Subalit habang patuloy lang si Eren sa pagyuko sa harap ni John Mayers, nasambit din ito na dahil sila ay kanyang sinagip, ang lahat ng mga ginto na kanilang pinagkasunduan ay ibibigay lahat sa kanya. Napatanong naman si John Mayers kung paano naman ang isa pa nilang kasunduan. Napatingin na lang si Eren sa kanya, kaya nasabi nito na sinabi ni Eren na bibigyan niya sila ng karapatan para mangalakal sa dagat. May labis na galit din itong nasabi na ang pera ay hindi sapat para ang kanilang mga anak ay magkaroon ng nararapat na buhay. Dagdag pa nito na itong lahat ay walang saysay dahil natalo si Eren sa labang ito. Dahil sa kanyang mga sinabi, si Eren ay natigilan na lamang sa kanyang pwesto. Napasabi naman ang Admiral na mayroon siyang itatanong kay John Mayers, kaya agad nitong tinanong kung bakit nasa itaas ng kanyang barko ang mga nobles na nakabitay. Sinagot naman siya ni John Mayers na ang mga itong lahat ay pinatay ni Teleo at binitay lang nila ito dito ayon sa kanilang plano. Dagdag pa nito na sila ay hindi mga tao na pumapatay para lamang sa kasiyahan. Kaya dahil sa naging sagot nito, ang Admiral ay napayuko na lamang ng masama ang loob sa kanyang sarili at napasagot na lamang na kung ganoon ba. Dagdag pa nito na ang mga pirata ay mga kakilakilabot na mga kriminal na ipinapalabas ang kanilang mga pangil sa imperyo ay mga sagisag ng kasamaan. At ito ang lagi niyang iniisip kaya siya ngayon ay napatanong, na marahil siya ay mali tungkol dito. Habang patuloy ang panginginig ng Admiral, napatingin naman si Eren sa kanya at napasabi na ang mga kriminal ay mga tao din lang. Dagdag pa nito na para lamang sila ay mabuhay, wala silang pagpipilian kundi ang maging ganito.
Isa sa rason dito ay ang kahirapan na kanilang nararanasan. Isa din dito ay marahil dahil sa paghihiganti. At isa pa ay dahil sa mga maling paratang na kanilang nakuha, kaya ngayon sila ay naging ganito. Natanong ni Eren ang Admiral kung bakit ba nito gustong protektahan ang imperyo. Dagdag pa na natanong ni Eren kung hindi ba dapat ang pinuprotektahan nito ay ang mga tao at hindi ang Emperor. Kaya napasabi si Eren na kung ito ay kanyang gagayahin bilang tagapamahala ng Leos, paano siyang maiiba sa dating Gobernador Segunda, na nagtatrabaho lamang para sa pamilya ng Arangis. Dahil sa mga sinabi ni Eren, napagtanto ng Admiral ang kanyang pagkakamali kaya siya ay natigilan. Dagdag pa ni Eren na ni isang sandali ay hindi ginusto ng Emperor na gawin nila itong lahat. Dahil dito si Admiral Moraine ay napaluha na lang ng todo. At habang patuloy na nasusunog ang mga barko sa kanilang likuran, siya ay napayuko sa kanila at paulit-ulit na nanghingi ng kapatawaran sa kanyang mga ginawa. Na hindi naman inaasahan ni John Mayers, habang makikita naman natin sa mukha ni Eren ang lungkot. Subalit di kalaunan si John Mayers ay napangiti din dahil dito, kung saan pagkatapos ay nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa karagatan. Kinahapunan sa isang malapit na isla, makikita natin ang pagdating ng halimaw at bangka nila ni Eren sa barko ng mga Pendragon. Sa loob nito ay ang kanilang pagtitipon, kung saan natanong ni Eren sa kanyang hukbo kung kamusta ang kanilang sitwasyon. Agad naman siyang sinagot ni Killian na ang kanilang hukbo ng mga Griffin at mga Orcs ay nagkaroon ng matinding laban. Ngunit nagawa nilang maprotektahan halos ang lahat ng mga barko na napupuno ng mga gintong barya ng Pendragon. Dagdag pa nito na mayroong isang malaking problema, kaya mas lalong natuon ang pansin ni Eren sa kanya. Agad namang sinabi ni John Mayers na kalahati sa mga barko ng imperyo ay nagkaroon ng matinding pinsala. Dahil sa mga impormasyong ito, si Eren ay napaisip. Dagdag pa ni Killian na dahil sa mga pagkalugi na dinanas ng kanilang mga barko, ang kanilang sitwasyon ay mas lalong lumala at ang posibilidad ng kanilang pagkakapanalo ay mas lalong lumiit. Dahil naman sa mga sinabi ni Killian, si Karta ay napakagat na lamang ng kanyang ngipin sa pagkainis. Ito naman ay ikinabahala ni Leon habang si Argus naman ay walang naging reaksyon. Ito naman ay mas lalong ikinasama ni Admiral Moraine at ng kanyang mga kasamahang sundalo ng Navy. Nang bigla na lang mayroong humila sa kanyang damit. Ito ay si Isla na pag-alit na nagtatanong sa kanya kung ano ang iniisip ng bastardong gaya niya noong sinuway niya ang mga utos ng gobernador. Subalit mas lalo lang na natahimik ang Admiral at walang may naisagot. Nang bigla na lang nagsalita si Eren. At nasabi nito sa kanilang lahat na mayroon pang paraan para sila ay manalo, kaya natigilan si Isla sa kanyang ginagawa. Dagdag pa ni Eren, na ito ay para mabaliktad ng tuluyan ang kanilang sitwasyon, kung saan naagaw ang lahat ng atensyon papunta sa kanya. At habang siya ay nagpapalabas ng seryosong mukha, nasabi nito na ito ay kung ibibigay nilang lahat ang kanilang buong tiwala sa kanya. Nagulat naman ang lahat ng mga nakapaligid sa kanyang sinabi, hindi makapaniwala na mayroon siyang plano na makakapagbaliktad ng kanilang sitwasyon sa kabila ng pagiging dehado nila ng husto sa kanilang natitirang bilang. Gayunpaman, habang may ipinapalabas si Eren na isang mapa sa kanyang kamay, isinaad niya na isasagawa nila ang kanilang plano sa malapit na isla ng Inlet, Redcliffe Island at Tazumi Bay. Kasunod nito habang tinuturo niya ang lokasyon sa mapa, ipinaliwanag niya na kinakailangan nilang tipunin ang lahat ng kanilang mga barko doon at pagdugtungin ang mga ito sa isa't isa gamit ang mga kadena para hindi ang mga ito madala ng malakas na agos ng tubig. Ang plano niyang ito ay pinabulaanan naman ni Killian sa pamamagitan ng pasigaw na pagsaad na kung ito ay kanilang gagawin, sila ay makukulong doon ng walang may magagawa, at dahil ito ay ang isla ng Inlet, hindi sila malayang makakagalaw. Bagamat kahit na ganoon, sinabihan lang siya ni Eren na ito ay maayos lang dahil simulat sa pool, hindi naman nila kinakailangang gumalaw doon. Dagdag pa nito habang siya ay nakatingin sa labas ng bintana sa paglubog ng araw sa karagatan, na kung gagamitin nila ang dagat na ito sa kanilang kalamangan, mayroon silang pagkakataon na baguhin ang takbo ng laban para manalo, na labis na ikinagulat ng kanyang hukbo sa loob ng silid dahil siya ay may punto kaya silang lahat ay natigilan ng saglit. Hindi naman nakasagot dito si Killian, at ganoon rin ang naging reaksyon ni John Mayers. Napatanong naman si Argus kay Eren kung mayroon ba siyang bagay na pinaplano dagdag pa dito, na natutuwa lang na isinaad ni Leon sa kanyang master nang siyempre mayroon siyang pinaplano. Bigla namang lumapit si Karta at umakbay sa balikat ni Eren sabay sabi ng may tuwa na ito ay kanyang sabihin sa kanila.
Sinubukan namang sabihin ni Aaron ang kanyang pinaplano subalit hindi niya alam kung saan ito sisimulan at kung papaano ito sasabihin. Naghihintay sa kanyang isisiwalat na stratehiya, napunta ang atensyon ni Argus at ni Leon sa kanya. At ganoon rin ang naging reaksyon ni Killian at ni Isla dahil interesado silang malaman kung ano ito. Makalipas ng ilang sandali ay sinubukan ni Aaron na ibuka ang kanyang bibig para ito'y sabihin, subalit siya ay patuloy na nagdadalawang isip kung ito ba ay kanyang ibubunyag dahil ang stratehiyang ito ay bagay na kanyang naaalala sa kanyang nakaraang buhay nung siya ay nasa katauhan pa ni Ravenval. Dagdag pa nito nang may pag-aalinlangan sa kanyang isipan na kahit ito ay kanya mang sabihin, kulang ito sa kredibilidad at iba na ang kanyang katauhan. Habang patuloy na gumugulo ang isipan ni Aaron ay kaagad namang lumapit sa kanya si Isla para tingnan kung siya ba ay maayos lang. Gayunpaman, dahil sa kanyang pag-aalinlangan ay pag-alit na isinaad ng ibang kalalakihan sa kanilang gobernador na kung hindi niya ito sasabihin sa kanila ay hindi nila maiintindihan ang kanyang iniisip. Dagdag pa ng mga ito kung saan naagaw nila ang atensyon ni Isla at ni Aaron, na gamit ang napakadelikadong plano ay mayroon ba silang malakas na ebidensya upang sila ay manalo. Dahil sa kanilang nasambit ay bigla na lang napuno ng galit si Isla, at habang siya ay nagpapalabas ng nakakatakot na mukha ay natanong nito sa kanila kung ang mga bastardo bang kagaya nila ay nagkukunwaring tumututol sa mga utos ng gobernador. Kaya nagulat naman ng husto ang mga ito at nasabi na lang na ito ay dahil hindi nila maintindihan kung bakit ayaw itong sabihin ng gobernador. Nang bigla na lang mayroong nagpalabas ng isang malakas na tunog sa paghampas ng bagay sa sahig. Ito ay si Admiral Murray na siyang hinampas ang kanyang espada para agawin ang lahat ng kanilang atensyon para matigil ang kaguluhan na nagaganap sa loob ng silid. Kasunod nito ay ang kanyang paglapit sa ating bida na si Aaron at kay Isla sabay sabi na mayroon kang plano hindi ba gobernador. Dagdag pa nito na mukhang mayroong dahilan kung bakit hindi niya maipaliwanag ng buo kung ano ang kanyang pinaplano. Dahil sa kanyang mga sinabi ay nagawa namang maagaw ang atensyon ni Aaron kaya naisip nito na paniguradong hindi ito sasang-ayon sa kanyang sasabihin. Subalit siya ay nagkakamali dahil bigla na lang nasambit ng Admiral na sila ay magtitiwala dito kahit ito ay hindi nila nalalaman. Ang bagay na ito ay ikinagulat ni Aaron kaya siya ay saglit na natigilan. Kasunod nito habang siya ay patuloy na nakatayo sa kanyang kinaroroonan ay ang pagluhod ni Admiral Murray sa kanyang harapan at pagsaad na wala siyang tiwala sa planong ito, pero ang kanyang tiwala ay nasa likod ng nagplano nito at ito ay sa isang Aaron Pendragon. Pagkatapos nito ay ang kanyang pagtanong sa kanyang mga kasamahan kung mayroon bang tumututol ng ni isa sa kanila. Dagdag pa nito nang sumisigaw ng buong lakas na ang kanilang gobernador ay isang mabuting tagapagmuno na siyang sinusubukang sagipin ang mga mamamayan ng lugar na ito kaya siya ay kanyang pagkakatiwalaan ng lubusan. Nagawa namang matigilan ng kanyang mga kasamahan dahil isinaad din nito na umaasa siyang sila ay magtitiwala at sumulong kasama niya at ng gobernador. Dahil sa kanyang mga sinabi at pananalita ay nagawang maunawaan ng mga sundalo na itong mga ginagawa ni Aaron ay para sa kabutihan ng lahat kaya hindi sila dapat mag-alinlangan. Kaagad naman silang lahat na lumahod sa harap ni Aaron kasabay ng Admiral sabay sabi na wala silang pagtutol at sila ay susunod sa utos ng Admiral at ng gobernador. Nagtataka sa pangyayari, natanong ni Carta kung kailan pa sila naging malapit nitong Admiral at ni Aaron. Nasambit naman ni Argus na hindi ba't ang pakiramdam na ito ay maganda. Wika pa ni Leon na ang pagkakaroon ng tiwala sa isang Aaron Pendragon ay nagbibigay inspirasyon. May labis na pananabik naman itong natanong sa kanilang captain na si Killian kung hindi ba't ito ay pamamaraan ng isang knight, na may tuwa nitong sinagot ng syempre dahil ang kanilang tagapagmuno ay ang pinakamagaling na pinuno na naroroon. Bumalik naman tayo sa ating bida kung saan bigla na lang siyang binangga ni Isla sa kanyang likod. Kasunod nito ay ang kanyang pagsabi kay Aaron nang may tuwa sa kanyang mukha na hindi niya ito kailanman pinagdudahan at palaging buo ang tiwala nito sa kanya. Sinagot naman siya ni Aaron nang mayroon ding tuwa sa kanyang mukha na kailangan niyang magkaroon ng responsibilidad para sa kanyang pinaplano para hindi siya muling masapak ni Isla. Makalipas ng ilang minuto ay makikita naman natin ang katuwaan na nagaganap sa loob ng silid habang ito ay pinagmamasdan ni John Mayers na nakatayo lang sa dulo. May tuwa naman itong nasambit na alam niyang hindi siya nagkamali noong nakita niya si Aaron, kaya habang pinagmamasdan nito ang grupo sa kanyang harapan ay kanyang sinabi na siya rin ay magbibigay ng kanyang tiwala sa isang Aaron Pendragon. Bumalik naman tayo kay Aaron kung saan habang nakaluhod sa harap niya si Admiral Murray ay nilapitan niya ito at iniabot niya ang kanyang kamay papunta sa matanda sabay sabi ng kanyang pasasalamat dahil siya ang naging dahilan kung bakit silang lahat ay nagkaisa.
Napangiti naman si Admiral Moraine at sinabing ito ay dahil sa kapabilidad ni Eren bilang tagapagmuno. Kasunod nito ay ang kanyang pagkuha sa iniabot nitong kamay kung saan silang dalawa ay nakipagkamayan sa isa't isa. Pagkatapos nitong matulungan na mapatayo ang Admiral ay bumaling ang atensyon ni Eren sa kanilang hukbo at pasigaw na nag-utos sa kanilang lahat na simula ngayon ay sisimulan na nila ang kanilang preparasyon sa laban na magaganap, na labis na ikinatuwa ng mga kalalakihan kaya sila ay napahiyaw sa tuwa. Kinagabihan sa gitna ng karagatan kung saan makikita natin ang nagkalat na mga parte ng mga nasirang barko ng Navy na ngayon ay napapalibutan ng mga barko ng mga pirata. Isa sa mga barko dito ay nagtipo ng mga kalalakihan habang nakatayo si Teleo na nagsasabi na mukhang sila ay handa na rin sa wakas. Ito ay dahil ang kanilang kalaban ay nasa pintuan na ng kamatayan, na ikinatuwa ng mga taong pirata. Dagdag pa nito na kahit sila ay tinraidor ni John Mayers ay hindi ito mahalaga dahil siya ay isang taong pirata lamang kaya hindi nila ito maituturing na isang kalaban, na ikinatuwa naman ng kanyang mga kasamang orcs. Saad pa nito habang ang kanyang hinlalaki ay nasa kanyang leeg, na ngayon ang natitira na lang na kinakailangan nilang gawin ay nakawin ang kanilang mga ginto at paliparin ang ulo ng puting uod o ng ating bida. Kasunod nito ay ang kanyang pagpapalabas ng napakalakas na kulay pula at itim na aura habang tumatawa ng napakalakas at nagsasabi na pagpipistahan nila ang kanilang mga bangkay sa lalo't madaling panahon. Lumipat naman tayo sa isla ng Inlet kung saan nagtitipon ngayon ang mga barko ng hukbo ng Pendragon at ng Navy upang isagawa ang kanilang pinaplano. Dito ay mapapansin natin ngayon ang paglipad ng Griffin na sakay si Isla habang daladala ang malalaking kadena at pag-ayos ng layag ng mga kalalakihan sa itaas ng barko. Habang sa ibaba naman ng barko ay mapapansin natin ang pagtutulungan ni Argus at ng kanyang estudyante na si Leon para dalhin ang mga kadena at ikabit sa iba pang mga barko. Sa ibabaw naman ng barko ay mapapansin natin si Eren na matsyag ang inuutusan ng kanyang mga kasama, kung saan tinitiyak niya na magiging perpekto ang kanilang pinaplano para sa kanilang tagumpay sa nalalapit na laban.